Kung ayaw mo kumain ng karne, pwedeng alternative ang tokwa. Ito ay source ng protein, kaya pwede nating ipamalit kahit sa anong karne. Gagamit ako dito ng mga aromatics, sibuyas, bawang at kamatis. Meron din ako dito pinalambot na munggo. Ngayon naman, piprito muna natin yung mga tokwa. Hello po sa lahat ng nanonood sa oras na ito. Maraming salamat po at sana po ay safe kayo kung nasaan man kayo naroroon. Iprito lang natin yung tokwa kagaya nito. Pwede na nating hanguin at itatabi muna natin ito. Dito rin sa mismong kawali natin, gigisahin natin yung ating sibuyas. Lalagay na rin natin yung bawang. Hintayin lang natin itong bumango. Lalagay na rin natin yung 3 pirasong kamatis na hiniwa natin kanina. Mahilig ako sa kamatis kaya hanggat maaari kapag mura yung kamatis, mas dinadamihan ko kapag ako'y nagigisa. Timplahan natin ng patis, mas maraming patis, mas masarap. Pero kung minsan hindi naman nakakabuti kapag maraming patis, depende sa niluluto natin. Liquid seasoning naman ang ating ginamit para sa pampalasa. Hinahalo-halo ko lang ito para nga malanta na siya. Maglalagay na rin ako ng konting pamintang durog. Hahalu-haluin ko lang hanggang sa tuluyan na magisa itong ating aromatics. Sabay lagay na nga ng mga piniritong tokwa. Tapos naman ilalagay na natin yung pinalambot nating munggo. Ang ginamit kong munggo rito ay yung munggong labo. Mas malapot kasi at mas masarap. Nung kumulo na, naglagay lang ako ng sili. Ngayon naman, binubuhusan ko lang ito ng gata. Ewan ko lang kung ako lang ba yung naglalagay ng gata sa munggo. Pero alam ko, marami na rin sa ating mga kababayan ang naglalagay ng gata pag nagluluto ng munggo. Masarap at creamy ang kinakalabasan basta merong gata. Naglagay din tayo ng maraming dahon ng ampalaya. Ngayon naman, para naman meron tayong toppings na masarap-sarap, naglagay na ako ng sitcharon. Sabi ko nga kanina, hindi ako maglalagay ng karne. Pero ayan, napalagay na nga tayo ng sitcharon. Masarap naman kasi. Salamat!